Praise the Lord! Magandang gabi sa inyo lahat, mga kaibigan, mga kapatid. Okay, magandang gabi po. Welcome sa Cheer Up, the Word Works. Yung pa lang no? Talagang ang salita ng Diyos, gumagawa talaga, buhay. Hallelujah. Sister, may welcome kang... Mga pinagpala, maraming salamat muli sa gabing ito. Muli tayong magkakaisa sa pag-aaral ng salita ng Diyos, kung paano kami dinadala rito para mag-aralan. Amen. Okay. Kasama po kayo na makikinig at makikipag-aralan din sa amin. Yung mga kaibigan natin sa i-welcome pa ba natin? I-shout out pa ba natin? Kayo po. Oo, yung pangalan nila. Muli, sa mga taga Cagayanon, Cagayanon ba tawag doon? taga Masikal, kay Ate Karing, Hello po, Ate Karing. gandang gabi po. Kay Pastora, Pangalan nila. na Pastor Raymond, Hello po, Pastor Raymond. Magandang gabi po. Pastor Joey Masan, Pastor Joe Art. Magandang gabi sa Nakakapanood inyo. ba sila paminsan-minsan? Opo, binadala ko yung mensahe lang. Nabanggit po sa akin ni Opo. nabanggit sa akin ni Sister Senny na yung pagdadala ko sa kanila ng mensahe, minsan nagagamit nila. Praise the Lord. Kaya purihin po ang ang Panginoon. maluwalhati. Sa Diyos po ang papuri Amen, amen, sa lahat amen. ng bagay na ginagawa niya sa atin. Amen. Siya po ang gumagawa, hindi po kami. Hallelujah. Dahil- Lahat po tayo instrumento lamang, no? Purihin ng Panginoon. Pero kailangan talaga nating humakbang, no? Para talaga magkaisa, lalo na yan, naniniwala, malapit nang bumalik ang ating Panginoong Kristo. Hallelujah. So, welcome po, welcome. Yung po mga nasa ibang bansa, welcome po. Hindi ko nabanggitin na inyong mga pangalan. At pag may nalimutan, nalimutan. Kaya wag na lang. Hallelujah. So, opening prayer tayo, Sister Mercy. Hallelujah. Tapos awit tayo, ha? Meron po ba tayong pwedeng awitin dyan? Welcome po Dati sa ka lahat ng mga nanonood at makikinig ng mensahe ng salita ng Diyos. Hallelujah. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Sige po, tayo po yung manalangin. Yan po kasi akong Bible verse dito. Hallelujah. Sige po. Amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, Panginoon, Ikaw ang Diyos na karapat dapat purihin, karapat dapat sambahin, karapat dapat luwalhatiin sa lahat sa bawat buhay namin at sa lahat ng sitwasyon ng aming mga buhay. Purihin ka, O Diyos, sa iyong mga ginagawa at mga ginawa mo para sa amin, O Lord God. Sabi po ng iyong salita, Panginoon, sa kawikaan, ngunit ang makinig sa akin, mananahan ng tiwasay, mabubuhay ng payapa, malayo sa katakutan. Hallelujah, Lord, sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salitang ito na nagbibigay sa amin ng karunungan, ng kaunawaan, at nagdadala sa amin sa matagumpay na buhay. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa kapayapaan at sa kaiusan ng buhay na ibinibigay mo sa amin. Hallelujah. Sa anumang mga sitwasyon na pinagdaraanan namin, Ikaw, O Diyos, ang aming kapayapaan. Ikaw ang Diyos ang nagbibigay sa amin ng kaayusan sa aming mga buhay. Ikaw, Panginoon, ang madakila at maluwalhati sa gabing ito. At ang ipapadala mo sa aming mensahe, Panginoon, ay maraming mapagpapala. Maabot ang maraming mga nanonood, maabot ng iyong mga salita ang maraming makikinig, O Lord God, na nakatutok sa programang ito, O Lord. Kaya purihin ka, sambahin, luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan sa gabing ito. Sa iyo po ang kapurihan, kapangyarihan, kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Umawi tayo. Sige po, tayo po umawit sa Panginoon. Kayo lang pala. Ako'y samba sa ating dakilang Diyos. Opo. Amen. At impun Tagalog ng still uli. Hallelujah. Ikaw lamang, Panginoon, kaagapay, saan man naroon, suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O
Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Minsan pa po, ikaw lamang, Panginoon. Kaagapay, saan man naroon, suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, ikaw lamang mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Mananatili Hallelujah. kailan pa Thank you, man. thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, sa'yo ang papuri, sa'yo ang kaluwalhatian, sa'yo ang parangal. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa'yo po ang papuri, parangal. So nakaraan, ating pong title ay, ikaw naglagay nun eh. What is your value? Your value. Ito, gawin natin part 2. Oo, yung halaga mo sa Panginoon. Ito naman na makikita natin dito. So sa Biblia po, sa Lucas chapter 15, makikita natin ang mga parable dito eh. Oo, parable. Na pinakita rito kung gaano kahalaga ang bawat isa sa Panginoon. Ang pagpapahalaga niya, kaya nagbigay siya ng mga parable dito, ng mga loss, ng nawawala, no? Yun nga ang aming hiling, no? Ang hiling po namin ay humihingi po kami hindi ng pera, humihingi po kami ng inyong pakikiisa at tulong sa panong paraan na ma-share po ang mga programang katulad nito, no? Kasi at the end of the program ng Cheer Up the World Works, lagi tayong nagpapatanggap sa Panginoong Hesus. Yun po yung prayer of acceptance. Mahalagang tanggapin ang Panginoong Hesukristo, no? Siguro nga, tingnan natin, Sister Mercy, sa iyo nga, pahayag 3:20. Kaya po nais po natin ma-share to sa iba. No, mahalaga yung pagtanggap sa Panginoon eh. Ito ang Panginoong Hesus na nagsasalita rito. Eh kung hindi po makakarating sa kanila ang programang ito, ang intention lang naman po natin eh. Di ba? Hindi para ilipat ka ng grupo, samahan o reliyon o pastor. Nais po nating makatulong sa bawat isa sa churches na ma-share ang Word of God at magsama-sama tayo na mayroon tumanggap pa sa Panginoon. Napakahalaga ang soul winning. Amen. So ito po ang sabi ng Revelation 3:20. Sabi po dito, nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutuktok. Kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ang puso, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Hallelujah! Nais ng Panginoong makasamahan tayo sa buhay natin. At hindi mangyayari kung hindi natin siya pagbubuksan sa ating buhay. Hindi mangyayari kung hindi natin siya tatanggapin. At ang sabi ko, kung madinig ni naman ang aking tinig, itong mga pag-aaral natin ay mga ilang salita ng Diyos na pag nadinig mo ay mag-uudyok sa iyo, no? Mag-guide sa iyo para tanggapin ng Panginoong Hesus. At yun yung simula na makakasama mo siya.
Apart from God, we can do nothing. Apart from Jesus, we can do nothing. Wala tayong magagawa kung hiwalay tayo sa Panginoong Yesus. Ngunit ang lahat ng tumanggap kay Jesus ay sinamahan niya. Kaya meron ka ng tagumpay. May magagawa ka na. Mamaya po gagawin natin ang pagtanggap. At tatingnan natin ngayon. Kaya share, please share. Yun po ang aming hiling. Hindi pera, hindi ano paman, kundi matulungan nyo rin po kami. Magkatulungan tayo na maiparating sa iba, sa maraming tao ang bawat mensahe po ng Panginoon. Hallelujah! 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 Again, hindi para ilipat ka ng grupo, samahan o relihiyon at ng pastor. Hindi para ilipat ka ng pastor. Magkakasama po tayo, isang pamilya tayo. No? Ang kailangan natin ay kahit Kristiyano na, tumanggap na sa Panginoon, ay makatanggap pa ng salita ng Lord, makapag-aral, at dun sa hindi naman ay makatanggap sa Panginoon. Amen? Hindi natin kailangan kukunin sila at ilipat sa atin sapagkat lahat tayo magkakapatid. Pakibasa ngayon, John chapter 1 verse 12. Ano ba sabi sa John chapter 1 verse 12? Opo, John 1:12. Lucas ka, nandito ka na. Yan. Katabi ng Lucas ang John. Opo. Praise God, hallelujah. John chapter 1 verse 12. Ano po ba ang sabi diyan? Hallelujah. Kasi ang gamit po talaga ng Biblia, madali sana sa cellphone yan eh. Pindot-pindot. John chapter 1, verse 12. 1:12. Hallelujah. Ayaw makisama. Hindi, ano yan, bagong-bago kasi yung Bible mo, sister eh. Talagang mahirap, anuhin. 1:12, sinasabi po dito ay, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Hallelujah. So, ang bawat tumanggap ka sa Panginoon, kahit nasang bansa ka, nasang lugar ka, binigyan ka ng karapatan ni Jesus na maging anak ng Diyos. So, magkakapatiran po tayo. At kung saan ka man, dali ng Lord na local church mo, kung bago kang tanggap, di ba? Doon ka. At magkakapatid pa rin tayo. At bilang magkakapatiran, magtulungan po tayo na maihayag ang salita ng Lord. Libre po, walang bayad. No? Ang tanging na lang, i-load mo na lang. No? So, please share. Share. At yun, at pagdating ng Panginoon, pagbalik ng Panginoong Yesus, magkakasama tayo akit sa langit. Bilang isang pamilya, magkikita-kita tayo ron. Hallelujah. So sa ngayon, isa po kami sa gagamitin ng Lord upang ihayag ang kanyang salita. Amen? At kayo naman ay upang i-share. Amen? At ikaw naman, natatanggap sa Panginoon, hallelujah, upang pagharian ka ng Panginoon. At sa susunod, ikaw na rin na mag-share no? Ng programang ito. At ang ilang pang mga programa. Hallelujah. Ito po yung napapanood din sa YouTube. May YouTube channel po tayo. The Life Giving Spirit Church, no? YouTube. Yung Life Giving, one word po yun sa church na ito. One word po siya kasi yung pong ating registration sa SEC. Life Giving. One word po siya. Hallelujah. So tingnan natin. Simulan na nga natin sa 1. Bakit ba nagkaroon ng gantong pagpapaliwanag ang Panginoong Hesukristo? Lucas, Sister Mercy, chapter 15. Lucas, chapter 15. Yan. Okay, mamaya ka sister, no? Sa kanya muna natin pabasa yung hanggang 6, hanggang 7. Simula verse 1 natin. Oo, tingnan natin, bakit ba nagturo ang Panginoong Hesus na ganito? Gano'n ba kahalaga, ano ba talagang halaga ng tao para sa Lord? Tingnan nga natin, verse 1. Ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Amen. Yan ha, di ba? Come on, gather tayo, makinig tayo sa salita ng Panginoong Hesus. Hallelujah! Tuloy. Nagbulong-bulungan ang mga pariseyo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito ay nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Pakiputol, ito po ang sin. Andun ang mga makasalanan sa tingin ng mga tao. At ang mga publikano. Mga makasalanan lahat yan. At meron din, nandun din yung mga relihiyosong tao. Ang mga pariseo at eskriba. Ang Panginoong Hesus, nakita nito mga pariseo at eskriba na hindi nandidiri sa sinasabi nilang makasalanang tao. Andun si Jesus, nakikisalamuha, nakikikain. Jesus, ang Panginoong Hesus. Hindi ko sinasabi sa mga ating gathering na masasama, nakikiisa ang Panginoon. Ang ibig ko sabihin, kahit nasa lugar tayo, ang pag-ibig ng Diyos ay ng Diyos at hindi kanya iiwanan, nais kanyang kausapin. Amen. Andun ang Panginoong Hesus. Kaibigan kapatid, gano'n man kasama ang tingin ng tao sa iyo, ang Panginoong Hesus andyan sa iyo. Kumakatok siya. Amen? Mamaya makakarating tayo ron. Pero tingnan natin ang sin na ito.
Kaya nabi ng mga Pariseo at Eskriba, ito po delikado, ito po yung mga relihiyosong panahon noon. Ito po yung maraming alam sa batas ng Biblia. Pero sabi nila, si Jesus ay makasalanan. Kasi nakikisalamuha sa makasalanan. No? Kaya nakarating po dito sa verse 3. Pakibasa po ang verse 3. Opo. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, ang talinghagang ito. Yun. Kaya nakarating sa mga parable na ito. At ang laman po ng mga parable na ito o mga talinghagang ito ay patungkol sa halaga ng isang tao. Halaga. At kung gano'ng tingin ng Diyos, kasi ang parable po, ito po ay isang kwento na nagpapahayag ng mga pangyayari sa mundong ito, pero mayroon pong kinalaman ito sa kagustuhan ng langit, sa kagustuhan ng Diyos sa langit at kalooban ng Diyos sa tungkol doon sa kwento. Ganun, halin tulad yun sa kagustuhan ng Diyos. Pero pagdating po dito sa verse mga 10, verse 11, hindi na po parable yun. Mamaya makikita natin, ha? So tingnan natin, ano ba yung unang parable? Amen. Remember, kaya sinabi ni Jesus ang parabolang ito, o ang talinghagang ito, kasi ang tingin ng mga Pariseo at Eskriba noon sa mga taong masasama roon, walang panahon ng Diyos sa kanila. Pero meron. Mahal na mahal sila na Lord. Kaya nga, ito ang unang parable eh. Verse 4 po, Sister Mercy. Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Tanong, di ba? Kasi tayo po'y pag-aari ng Diyos eh. Walang aksidente sa atin. So tinuturing ng Diyos na tayo pag-aari niya. Sa parabolang ito, sabi niya, kayo, yung mga nagtatanong sabing masama ang Panginoong Jesus dahil nakikisalamuha sa masasama. Pero ang Diyos, mahal ang mga tao, lahat ng tao kahit gaano kakasama. Sabi niya, okay, sige, tanungin ko kayo. Kung meron kayong 100 tupa na walang isa, anong gagawin nyo? At hindi na sila inantay ng Diyos na makasagot. Sinagot na rin niya para i-guide sila. Pakituloy po, pakibasa po uli ang verse 4. Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at nawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan. Hindi ba? Verse 5, kapag nasumpungan ay masaya na niyang papasanin ito. Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makikipagsaya kayo sa akin, sapagkat ang nasumpungan ko sa wakas, ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisit tumalikod sa kanyang kasalanan kaysa 99 na matuwid nang hindi nangangailangang So magsisit. ipinaliwanag niya sa verse 7, yung kahulugan nito sa kalooban ng Diyos sa langit o sa kalooban ng Diyos para sa tao. Sabi niya, yung may-ari ng tupa na yun, hahanapin talaga yan hanggang sa makita. Kasi yung 99, iniwan niya naman sa safety eh. Pero itong isa na nasa labas, kapahama ka na abutin nun eh. Sapagkat sa labas nandun ang mga oso, nandun ang mga kung ano-anong hayop, marahil tiger o ano man, no? Mga wild na pwedeng pumatay o kumain, no? O magsugat doon sa alaga niyang isang nawawala. Kaya yung 99, kaya niyang iwan kasi ang nakikita niya rito yung halaga eh. Halaga ng isang yun na mapapahamak. Tayo po pag wala sa sabi niya ganyan din sa langit. Eh dito nga sa lupa, ano bang mahilong tulad mo halimbawa sa family, di ba? Sa family nga eh. Kahit pasaway yan eh. Hinahanap din. Hindi tinutulugan hanggat di nakakauwi ng bahay. Oo, talagang aantayin yan. Lalo na ika sa Diyos, sabi niya, lalo na ika sa Diyos. Ganun kakahalaga. At ang isang magsisisi, gano'n man kasama ang iyong buhay, kung ikay babalik sa Panginoon sa pagsisisi, hallelujah! Masayang masaya lalo sa langit. Isipin mo sa langit, ibig sabihin ganun kahalaga sa Lord, ang isa lang. Kaya nga ang pakiusap namin sa'yo, tulong, i-share ito. Sapagkat mayroong mga dapat tumanggap. Isipin mo, nagiging daluyan tayo, nagiging dahilan tayo
ng kagalakan sa langit. At alam nyo ba, hindi naman anghel talaga lang ang nagdidiwang sa langit. Mamaya makikita natin. No? So may isa pang parable na nangyari. Sister, pakibasa naman. Sisimulan natin sa verse 8. O kaya, O kaya, isa pa ikang parable. O kaya, kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't magsisindi siya ng ilawan, wawalisin ang buong bahay at hahanaping mabuti ang nawawalang salapi hanggang sa ito'y kanyang makita? Kapag nakita na niya ito, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nakita ko ang nawawala kong salaping pilak. dito makikita nyo, sino ba talaga ang unang-unang nagagalak sa langit? Verse 10. Verse 10. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan. Yun ang sabi ng salin na binasa mo. Babasahin ko po sa inyo ang King James Version. Likewise, sabi po ng verse 10, likewise, I say unto you, there is joy in the presence of angels of God over one sinner that repented. Ang ibig sabihin, sinasabi ko sa inyo, ito ang mangyayari sa langit. Meron pong kagalakang magaganap sa harap ng mga anghel ng Diyos. Sino yun na yun? Ang Diyos mismo ang galak na galak. Isa lamang na magsisi. Dito po may makikita tayo, pakibasa uli yung verse 8. Verse 8. O kaya, kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Okay, tuloy. Hindi ba't magsisindi siya ng ilawan, Oo. wawalisin ang buong bahay at hahanaping mabuti ang nawawalang salapi? Hanggang sa makita. Hanggang sa ito'y kanyang makita. Ito po ang gagawin. And remember, ito po yung may kinalaman tungkol sa kalooban niya sa langit. Anong gagawin niya? Kasi yung nawala, nasa dilim. At para makita yung kailangan ng, Liwanag. ano ang ginawa niya? Nagsindi siya. Ang tanong, kaya nga po nakikiusap kami sa inyo, magtulungan po tayo. Kasi ikaw yung sinindihan eh. Tingnan natin, ha? Tingnan, yung tumanggap na sa Panginoon, hindi po tayo magkakalabang churches. Hindi, tayo po yung nagkakaisa na maging liwanag. Remember, ano ang sabi ng Matthew chapter 4? Ang sabi, sisindihan, di ba? Ano ang sabi ng Matthew chapter 5, I think? Matthew chapter 5. Hallelujah! Tayo po yun eh. Light. 5 verse 11. 11 po ba yun? Asin at ilaw. Opo. 5 verse 13. Verse 13. Verse 13. Thank you, sister, ha? Simulan mo na sa 14. Oh, tingnan mo, ha? Sige. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Oh. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi may tatago. Oh. Walang taong magsisindi ng ilaw at pagkatapos ay ilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, ilalagay niya iyon sa talagang patpatungan, Oo, na kung saan nakatatanglaw sa lahat. Amen? Tuloy? sa patungan upang matanlawan ang lahat ng nasa bahay. Tuloy? Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong kabutihan, gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. You see? Doon sa parable na yun, nagpapahiwatig na kailangan natin tayo ang liwanag na sinindihan ng Diyos. At ang sabi, hindi ka ilalagay ng Diyos sa ilalim. Kaya kanya sinindihan para magliwanag sa lahat. Tulungan tayo. Ikaw kapatid na tatanggap sa Panginoon, kailangan mo ng ilaw. Yung nawawalang pera na yon, amen, ay nasa dilim. Yung nawawalang tupa ay nasa delikadong lugar. Kapag nasa mundong ito, wala ka sa Panginoon, nasa delikadong lugar ka at nasa madilim na lugar ka. So hahanapin ka talaga hanggang sa matagpuan. At ngayon, natagpuan ka niya. At tayo naman, sinindihan ng Diyos.
Come on, sa pag-share natin, pagtutulungan. Amen? Ito, hindi po sa pagyayabang, ngunit ginastusan na po namin ito. Amen? Hallelujah! Magtutulungan na lang tayo para iparating sa iba, sa mga namumroblema, sa hindi pa tumatanggap sa Panginoon, maging Kristiyano na yang iba. Hallelujah! Kundi magbabalik loob sa Lord. Hallelujah! Tayo yung sinindihan ng Lord hanggang sa nakita yung barya. Amen? Ngayon, ito po ang sabi, at sabi, kapag ito'y nakita, tuloy nga, di ba? Sabi ng verse 10, ay kagalakan sa langit, tama? Amen. Sa harapan ng mga anghel ng Diyos, kung King James ang gagamitin mo. Ito ibang salin kasi, ay medyo hindi nila matanggap na galak ang Diyos siguro, marahil, ewan ko, no? Pero galak ang Diyos sa langit, sa harapan ng kanyang mga anghel. Hallelujah! Isipin mo, nabigyan natin ng kagalakan ng Diyos sa pamamagitan ng pagtutulungan natin na merong taong tatanggap sa Panginoon o merong Kristiyano na nabubuhay sa kasalanan na magbabalik loob sa Lord. At alam mo, epekto nun sa atin, ang sabi, the joy of the Lord is our strength. Lalakas tayong, hallelujah! Woo! Amen? Kapag nagkatulungan tayo na dalang isang tao sa Panginoon o tumanggap sa Panginoon isang tao, o may mga Kristiyanong naliligaw, nakatalikod sa Lord, hallelujah, ang muling magbabalik loob sa Lord, nagagalak ang Diyos sa harapan ng kanyang mga anghel. Yun ang sabi ng verse 10 using King James Version. Alam natin na sinabi ng Bible, the joy of the Lord is our strength. So, hallelujah, anumang sakit karamdaman na inilalagay ni Satanas, mauubos yun dahil malakas tayo eh. Hallelujah. Oh, come on, ito po yung taon, I believe, this is the year of manifestation. Manifestation na ng katotohanan ng salita ng Diyos, manifestation ng mga anak ng Diyos. Daladala natin ang kanyang katotohanan, daladala natin ang kanyang liwanag, hallelujah, we will shine. Ito yung panahon. Blessing, okay yan eh. Amen? Meron yan, darating yan. Pero kailangan nating mag-manifest sa taong ito. Panahon na 2026. Come on, magtulungan tayo. Hallelujah. Praise God forevermore. Ngayon, meron pa akong gusto ipakita. Doon sa verse 11, hanggang sa mga susunod na talata, ito, hindi na hayop, hindi na pera, abay tao na ang nawawala dito. No? Tingnan natin, ano bang kwento? Ito po yung kung tawagin nila ay parable of the lost son. Ang tingin ko po rito ay parable talaga ng kapag-ibig ng Diyos. No? Ang halaga ng tao sa Diyos. Sabi nga ni David, what is man that you are mindful of him? God is mindful of us. Punong-puno siya ng pag-iisip para sa atin. Ganun niya tayo kamahal. Hallelujah! At mangyayari lamang na talagang nasa tagumpay tayo kapag tayo napapasok sa kanyang kaharian. At mapapapasok lamang tayo sa kanyang kaharian pag tinanggap natin ang Panginoong Kristo. Siguro bago natin basahin simula verse 11 ng Lucas chapter 15, tingnan natin ang Colossians 1:13. Colossus, nasa batang uli. Colossus. Yan, magkakatabi na yan. Epeso, Galacia, Epeso, Pilipos, Colossus. Makikita natin yan. Magkakapit bahay yan. Chapter 1. Nakita niyo po, Sister Mercy? Okay? Pakibasa niyo po kagad. Ang verse 13. Verse 13, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Hallelujah! Sa liwanag ng kanyang, amen. Ito sabi ng King James, who hath delivered us, inalis. At hindi lamang tayo inalis, may pinaglagyan siya. Hey! Who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son. You see, simula sa dilim, inalis niya tayo nung tanggapin natin si Jesus. At hindi lang niya tayo inalis sa dilim, may pinaglagyan pa siya. Amen? At anong sabi ng verse 14? Sa pamamagitan niya ay napalaya tayo. Sa makatuwid ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Hallelujah! Amen! You see, lahat ng kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus ay pinatawad yan. Mamaya, pagagawin natin ng pagtanggap. Gusto ko ipakita sa inyo yung value eh.
At yung value natin, ng lahat ng tao, kinakailangan yan ay yung taong pinapahalaga ng Diyos, kinakailangan para makakilos ang Diyos ng kompleto sa Kanya, kinakailangan niya makipag-isa kay Jesus. Kinakailangan niya tanggapin si Jesus. At ito nga yung mga parable na ito na ine-example natin. Kanina maral sabi mo, hayop yun. Tupa yun. Pera yun. Ito tao na. Tingnan natin, Sister Mercy. Sige po, verse 11. Lucas chapter 15. Sensya na, pag ako buwak ng Bible, talagang ganun-ganun na. Lucas chapter 15. Simula sa verse 11. Sinabi pa ni Jesus, isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang tao, ang sabi ng King James, and he said, a certain man. Ibig sabihin, hindi to parable na. Meron talaga. Diyan nga, anong gamit sa'yo? Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Isang tao, ibig sabihin, totoo. Amen? Hindi yan katulad doon sa tanong na may isang puno, anong bunga? Hindi yan tulad ng ganun. Mais. Oo, kasi may isang puno. Dito, hindi may isang tao. Hindi, joke lang. No? Mayroon talagang certain man. Amen? Na may 2 anak. Tao na ito. Ano daw yon, Sister Mercy? Pakituloy po ang basa. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko at binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Tuloy lang po ang basa. 13. Pagkatapos ng ilang araw, pinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa makalayong lupain. Okay, daan-daan lang po. Yan. Taglay ang buo niyang kayamanan Amen. at dooy nilustay sa lahat ng diwastong pamumuhay. Amen. 14. 14. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupang yaon. Mhm. At nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon. Yung. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Okay. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, Anong verse po kayo? 17. Opo, Okay. ang mga alila ng aking ama na nang may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Susunod, bili tayo ng Bible na mas malalaki sulat. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Pansinin niyo po yung kanyang kaisipan ha. Actually, hindi po siya nagsisisi dito. Hindi. Tingnan natin. Verse 19, hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. Verse 20, at tumindig siya. Gusto na lang niya maging alila para lang may kainin na siya. Nagutom na siya Hindi siya nagsisisi dito. Yung kalagayan niya ang nakita niya, nagugutom siya ngunit sa bahay ng kanyang ama. Amen? Abay, sapat ang mga katulong. Yun ang punto niya ito ang sasabihin ko. Hindi naman siya humingi ng tawad talaga Ito ang sasabihin ko. Di ba? Hindi po ako karapat-dapat sa inyo. Tanggap na niya. Hindi siya karapat-dapat. Tanggap na niya. Gawin niyo na lamang po akong alila. Walang pagsisisi rito. Tulad ng nadidinig ko iba. No. Napag-isip-isip niya yung kalagayan niya. Kaibigan, isipin mo yung kalagayan mo. Amen? Tuloy ang basa. Verse 20, at tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Wow! Hallelujah! Tuloy? Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Wow! Praise the Lord. Sinabi ng anak, Ama, Verse 21 na po. verse no? 21 Okay. po, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat. Walang pagsisisi, nakita mo? Alam niya, nagkasala siya. No?
Hindi na nga siya karapat dapat, pero sige naman, gawin mo na akong alila. Amen? Tuloy? Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suutan siya ng singsing at panyapak. Kasi sinisimbolo po, sister, kaibigan, kapatid, ang singsing ng name, yung kabilang siya, heirloom, parang gano'n, no? Kabilang siya sa pamilya. Okay? Parang pantatak yan eh. Bawa, ang isang anak, yung singsing na yan, saan man siya magpunta, pag ginamit niya yan, nagsisimbolo ng kanyang pamilya, ano man bili niya, yun ay ipantatatak niya, at sagot yun ng pamilya. Parang ganon. No, yun yung ibinalik sa kanya, yung karapatan. Karapatan bilang anak. Amen? Hallelujah. Tuloy po ang basa. Suutan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayo. Hindi yung papayat-payat na guya, Sabi yung pinaka-the best. Pinaka-the best ang inihanda ng Lord sa'yo na nag-aantay. Hallelujah. Tuloy. Kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. At sila'y nagsaya. Sila'y nagsaya. Nasa verse ka na? Verse 20. Mamaya na yung kasunod. Actually, 3 tao po rito, 3 ang artista dito. 3 ang concern. Merong 2 anak at merong mayaman. Sinabi nung anak na bunso, hatiin nyo na po yung kayamanan. Hindi naman talaga pera pinahati eh. Siguro may ilang pera. Kayamanan. Lahat ng hayop, di ba, kung ano man. Ari-arian. Kasi nako-convert siya sa pera eh. No? So, hindi nagdalawang isip yung ama. Ibinigay. Kasi para dun sa anak na yun eh. Kasi anumang pinagtrabahuhan ng kanyang ama, ay hindi naman para sa kanyang sarili eh. Para dun sa kanyang mga anak. Sa tingin mo, kaibigan, kapatid, kailangan ba ng Diyos ang mga pagpapala, ang mga biyaya? Siya yung pinagmulan nun eh. Yun para sa iyo at para sa akin, para sa atin. Pero ma-enjoy mo yun pag nasa kanya ka lang, tulad ng parable na ito. Amen? Amen? Remember, 3 yan 3. Merong panganay na anak. Papakita ko sa inyo. Hindi porke nandun siya sa bahay ng ama niya, natatamasan niya. It is because of mali yung unawa niya. Amen? Mali yung unawa eh. So eto, ibinigay ngayon sa anak. Hinati. Naiwan yung panganay. Hindi niya ginalaw yung kanya. Siya ay mananatiling tapat na naglilingkod. Amen? Pero iba ang takbo ng utak niya. Ang takbo ng utak ng panganay, alila siya. Wala siyang karapatan. Maraming Kristiyano pong ganun. At sila yung mga Kristiyanong sabi nga, mamaya, babasahin natin yun, Ituloy mo naman, ikaw naman. Para ipapaliwanag natin, ano bang meron dito? Anong verse na? 25. Sige, tingnan natin ang verse 25. Nasa bukid naman ang anak na panganay. Ito yung isa sa artista. Nang umuwi siya at malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Wow, nagsasaya talaga, no? Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, "Bakit? Ano ang mayroon sa atin? Dumating po ang inyong kapatid," sagot ng alila. "Ipinagpatay po ng inyong ama ng pinatabang guya dahil ang inyong kapatid ay nakabalik. Nakabalik na sa nakabalik ng buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan." 29. Ngunit sumagot siya, "Pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasayahan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong ito,
na lumustay ng inyong kaymanan sa masamang babae, ipinagpatay pa ninyo siya ng pinatabangguya. 31. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa'yo. Yun ang hindi alam ng anak. Ang pakiramdam niya, wala siyang karapatan. Kapatid, lahat tayo ay pinagpala ng Diyos. Ang anumang nasa Diyos ay para sa atin. I mean, the earth is the Lord's and the fullness thereof, ang sabi po ng awit, ay hindi naman kailangan ng Diyos yun eh. Yun ay para sa atin. Kailangan lang, pero para makamit mo yun, kailangan nasa Panginoon ka. Nasa tahanan ka niya. Ang lahat ng tumagap ay kapamilya. Pero katulad itong panganay, dahil iba ang alam, hindi niya natata. Sabi nga, kahit nga kambing na mapayat na lang eh. Di ba? Hindi ko nararanasan. Hindi dahil sa hindi binibigay ng ama. Hindi niya ginagamit. Hindi siya humihingi. Oo eh. Remember, sabi ng James, hindi kayo tumatanggap kasi hindi kayo humihingi. Amen? Hallelujah! At ang... Oh, grabe. Nakukuha niyo po. Come on, kabingang kapatid. Sa mga mananampalataya na, ito po ang madalas maging attitude nila. Itong panganay na ito, hindi umalis. Hindi umalis sa church. Naglingkod. At pag may nakabalik na miyembro, kung ano-ano ang sinasabi. Come on. I-welcome natin ang lahat. Sabi niya, ginastos, oh! Verse 30, Sister Mercy. 32. Verse 30. 30, balik. Balik po sa 32. Sumalik ng bumili. Ito yung sabi ng panganay sa ama. Tuloy? Lang, sige. Ito po. Oh. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae. Oh, paano naman? Kasama ba siya? Hindi naman niya nakita, amen? Amen. Hindi, yung ama nga, inaantay yung anak, hindi nga alam kung kailan babalik eh. Ba yung sabi nito, nilustay sa masasama. Hindi naman niya nakita. Marami pong ganon. Bilang kapatid, kaibigan, hallelujah. Sino mang bumalik sa Panginoon, bumalik sa ating church, na nawala yan, let us welcome them. Amen! Hallelujah! Huwag natin sila pag-isipan ng kung ano. Amen? Yun po ang negative ang kaisipan ng panganay eh. Ang sabi ng ama, anak, lahat ng akin ay iyo. Ibig sabihin, andyan yan para gamitin mo. Yung ang bunso, di ba, binigay yung kanya? Ang ibinigay yung part niya. Yung panganay, ito yung part mo, ayaw mong gamitin. Bilang anak ng Diyos. Hallelujah. Gamitin po natin. Amen? Tingnan natin ha, kita mo, Hebrew chapter 4 verse 16. Hebreo chapter 4 verse 16. Ang taas ng value natin sa Lord, mahal na mahal tayo eh. Ano ba pinantubo sa atin? Chapter 4 verse 16. Yung unang makakita, pakibasa. Verse 16. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos Oh. at dooy kakamtan natin ang habag na kailangan, Sige po. hallelujah, Maglabo dahil ang habag at makakita. kalinga sa panahong kailangan natin siya. Amen. Actually, sa King James, ang gamit nga dyan eh. Let us therefore come boldly unto the throne of grace. Diba? That we may obtain mercy to find grace. That we may obtain mercy and have grace to help in times of need. Ibig sabihin, kailangan nating umakyat doon. Kailangan nating walang pagdududang kunin ng grace, ang mercy ng Lord, ang biyaya at pagpapala para makatulong tayo sa iba. Ganun ang disenyo ng Diyos sa atin. Amen? Kaya kung meron mang nangyayari, marahil hindi lang natin alam kung paano gamitin pa. Patuloy tayong sa Panginoon. So itong lalaki na to, actually hindi naman talaga siya nagsisi eh. Naramdaman lang, kita lang niya na pangit na ang buhay niya nang wala sa kanyang ama. Ikaw kapatid,
tayo na nananatili sa Lord, maging dahilan tayo ngayon, maging kagamit-gamit tayo ngayon para maudyukan ng isang tao o magawa nating makabalik sa Ama. Nagsisisi man yan o hindi. Sapagkat pag siya'y nagbalik, amen? Hallelujah, na-realize niya na walang nangyayari sa kanya. Naipakita natin na sa Amang nasa langit, sa piling ng ating Panginoong Yesus, sa patnubay ng banal na Espiritu Santo, mababalik ang lahat ng nawala sa kanya. Pag siya'y nadala doon, bahala na ang Diyos na yumapo sa kanya. Amen? Nung makita siya ng Ama, niyapos. Bahala na ang Diyos na yumapo sa kanya. Maging tools na lang tayo para wag natin silang i-down. Amen? Maging dahilan tayo para ibalik sila sa Panginoon. Mag-guide natin pabalik. At bahala na ang Diyos na yumapo sa kanya. Remember, though the righteous fall 7 times, with my right righteous hand, I will lift him up. Asan talatabay sa Bible? Meron kasi akong gustong ipakita doon. Proverbs, I think yun no? Medyo mahaba na po ba ang oras? Hallelujah, i-divide na lang natin to sa 2. Ang ganda ng ating, natin ha? Yan, Proverbs 24. Proverbs 24 verse 16. Hindi, meron akong gusto ipakita rito. Papansin niyo po Proverbs 24, Kawikaan. Proverbs 24. Verse 16. Hallelujah. Basahin ko po sa inyo, ha? O kasi sa Tagalog muna. Proverbs 24. Praise God forevermore. Ito po yung una muli namin pagtatagpo sa taong ito Hallelujah. 24, verse 16. Ano po sabi sa Tagalog sa inyo? Sapagkat siya'y makatatayo uli, mabuwal man ng 7 ulit, ngunit ang masama ay dagling Nabure, no? Kinulayan niya kasi. Yan ang sinasabi ko. Oo, pakibasa. Dagling babagsak. Sige, pakibasa. Kinulayan niya, nag-blot. Kawikaan 24 verse 16. Oo. Sapagkat siya'y makatatayong muli, mabuwal man ng 7 ulit. Ngunit masama ay dagling nababagsak sa panahon ng kahirapan. Ito po sabi sa akin, sa English, no? For a just man falleth 7 times. Ilan daw? 7. Ibig sabihin, 7 times. Sige, gamitin natin yung 7. 7 times. And riseth up again, but the wicked shall fall into mischief. Okay? Ilang beses bumagsak yung righteous? 7. Ilang beses bumagsak yung wicked? Isa lang! Ibig sabihin, ang righteous, magpabagsak-bagsak man yan, amen? Ibabago niya ng Lord. Amen? 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 Hallelujah! Ganun kahalaga ang isang Kristiyano, kaibigan, kapatid, sa Lord. Kaya wag natin silang i-down. Ilang beses bumagsak yung righteous? 7. Ilang beses bumagsak yung wicked? Isa! Bagsak agad! You see, kaya kailangan mo, kung hindi ka pa tumatanggap sa Panginoon, amen, nakuha nyo? Praise God! Kung hindi ka pa tumatanggap sa Lord, lumapit ka na sa Panginoon at gagawin ka niyang righteous. Amen. Yun ang sabi ng 2 Corinthians 5:21. Pero pinipilit ko yung oras na mapag-abot no? Psalm 37 verse 24. Ay, kahalaga. Hallelujah! Kaya magtulungan tayo. Amen? Amen. Tingnan natin ang kapatiran o ang sino mang tao kung paano sila tinitingnan ng Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. 37 verse 24. Psalm 37 verse 24. Tama ba? 37 verse 24. Kahit na mabuwal, siya ay babangon pagkat si Yahweh sa kanya'y tutulong. Ilang beses? 7. Alam mo sa Bible, pag sinabing 7, walang katapusan.
Hindi lang, sabi ni Peter, Panginoon, ilang beses po namin patatawarin ang aming kapatid nagkasala sa amin. 70 times 7. Ibig sabihin, walang katapusan. 70 times 7. Oo. At ang righteous, ano sabi dyan? Verse, 24, Psalm 37. Kahit na mabuwal, siya ay babangon pagkat siya sa kanya ay tutulong. Ilang beses na buwan? Walang Amen. Ganun kahalaga ang Lord. Ganun tayo kahalaga. Ibabagon siya ng Lord. Kaya magtulungan po tayo na madala uli sila. Magawan man lang natin ang paraan. Amen. Na sila'y muling sumumba sa ating Panginoon. Bahala nang yumapos ang Diyos sa kanila. Sapagkat kung titingnan natin sila sa paningin ng Lord, itinataas sila ng Lord. Ilang beses man. Amen. Inaantay tayo ng Lord. Ang taong ito ay manifestation po natin bilang anak ng Lord. Tayo po ngayon ay gagalaw, hindi para kutsain ang sinuman o itaboy ang sinuman. Tayo po ngayon ay makikita sa mundong ito bilang ilaw. Amen? This is our year of manifestation. Magmamanifest tayo, dadali natin sila. Hallelujah. Born again man o hindi, kaibigan, kapatid. Remember, kung ang kakilala mo ay wicked, pag sinabing wicked sa Bible, hindi pa mananampalataya ng Panginoon. Ay isang beses bumagsak yan, dali yan. Amen? Dali na natin sa Panginoon. Amen? Amen? Nakakatawa, ngunit isang katotohanan. Oh, glory, napakabuti ng Lord. Marami pa pong dapat pag-aralan dyan, ngunit okay na. Hallelujah. Praise God forevermore. That's the value. Amen? Sa susunod nating pagkikita, laliman pa natin ng pag-aaral dito at marami pang Bible verse na makikita natin. Hallelujah. Ako po'y na-enjoy sa pinakita ng Lord, ng banal na Espiritu sa atin. Hallelujah. Tayo po ngayon ay tatanggap. Salamat nga pala, Sister Lina, sa pagkakabigay mo ng topic na ito. Amen. Praise God Sa Diyos forevermore. ang papuri. Hallelujah. Siya nagbibigay ng mensahe para sa atin. Amen. So punta po tayo sa pagtanggap sa ating Panginoon. Sister Mercy. Hallelujah po. Hallelujah. Praise the Lord. Marahil po, ikaw na nanonood at nakinig ng mensahe ng Panginoon, ikaw yung isa sa nawawalang tupa. Amen. O isa sa wicked. Isa sa nawawala o isa sa wicked. Oh. Ikaw yung nawawalang tupa na nais hanapin ng Panginoon. Kasi napakahalaga mo sa Diyos eh. Hallelujah. Yun nga pong siyam na putsyam ay pinabayaan ng Diyos, subalit ikaw ay hinanap ng Panginoon. Kaya sa sandaling ito, sa oras na ito, hindi aksidenteng ikaw ay naririto at nakapanood ng programang ito. Kaya para ikaw ay maging ilaw at liwanag ng mga taong makakasalamuha mo, mga taong nakapaligid sa iyo at iyong makakasalamuha. Kailangang tanggapin mo si Kristo bilang Diyos at Panginoon ng iyong buhay. Amen. Kaya pwede bang manalangin tayo? Sabi po ng salita ng Diyos eto po, ang bawat Kristiyanong tumanggap na sa Panginoong Hesus ay may tungkuling ibahagi ang mabuting balita Amen. tungkol sa kaligtasan. Hindi natin pwedeng sarilinin dahil naligtas na tayo. Sapagkat ito'y hindi dahil sa ating sariling, sapagkat ito'y ibinigay sa atin ng Diyos Ama bilang regalo at hindi natin pinaghirapan kaya wala tayong maipagmamalaki. Sabi nga po sa Efeso chapter 2 verse 8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi nagmula sa inyong sarili. Hallelujah. Hindi po natin kailangan sarilinin ang kaligtasan dahil ang nais ng Diyos ay maligtas ang maraming tao sa sanlibutang ito. Kung sasampalataya sila, magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan na kasama ang Panginoong Diyos. Sabi po sa Pahayag chapter 3 verse 20, ang sabi ng Panginoong Hesus, narito ako sa pintuan at patuloy na kumakatok. Amen. Ang sino mang magbukas ng kanyang pintuan at papapasukin ako sa kanyang buhay. Magkasalo kaming kakain,
magre-rejoice na kasama ang Panginoon, na magpupuri ng may kagalakan sa nakasama ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Sige po, pwede po bang sumabay tayo sa panalangin ng pagtanggap sa Panginoong Hesus? Panginoong Hesukristo, Panginoong Heso Kristo, sa oras pong ito, sa oras pong ito, binubuksan ko po binubuksan ko po ang aking puso, ang aking puso, ang aking buhay ang aking buhay para sa iyo. para sa iyo. Panginoong Hesukristo, Panginoong Heso Kristo, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking Panginoon. bilang aking Panginoon. Nananalig po ako Nananalig po ako at nananampalataya at nananampalataya na ikaw, Panginoong Hesukristo, na ikaw, Panginoong Heso Kristo, ay namatay para sa akin ay namatay para sa akin. at sa ikatatlong araw, At sa ikatatlong araw, ikay nabuhay muli. ika'y nabuhay muli. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, salamat po sa kapayapaan, salamat po sa kapayapaan, sa kaayusan, sa kaayusan, sa katagumpayan sa katagumpayan ng mga tatamasahin ko. ng mga tatamasahin ko Matapos kitang tanggapin, matapos kitang tanggapin. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, salamat po salamat po sa buhay na walang hanggan. sa buhay na walang hanggan. Salamat po Salamat po sa karapatang maging anak ng sa Diyos. karapatang maging anak ng Diyos. Panginoong Hesukristo, Panginoong Jesucristo, ikaw na po ang maghari sa akin. ikaw na po ang maghari sa akin. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Congratulations. So ipanalangin po natin no, na kayo po na bagong tanggap sa Panginoon ay makasumpong ng sarili mong local church. Amen? Ang tanging kaya po namin gawin na ibahagi sa inyo sa tanan Diyos. We cannot pastor you online. Amen. Amen? Pwede ka bang pwede ka bang mag-alaga ng anak online? Hindi, amen? Merong local church sa paglalagyan sa'yo. Parang ano yan eh, we cannot baptize you in water sa online. May mga bagay na ginagawang hindi pwedeng online. Amen? Kaya dalangin, amen? Dalangin po natin na magkaroon ka ng sarili mong local church. Dakilan Diyos, aming amang nasa langit. Ang bagong tanggap na ito, na binigyan mo ng karapatang maging anak ng Diyos, aming Panginoong Jesucristo. Hiling po namin ang local church na para sa Kanya. Mag-aalaga sa Kanya, magkakaroon ng kapatirang nakikita niya personal, kasama. Salamat po sa local church na siya'y doon lalago. At manatili rin po siyang kaisa namin sa programang ito upang ibahagi pa po ang mga katuruan mo, O Lord. Thank you, Father. We give you praise. In Jesus' name. And thank you, Holy Spirit, for guiding ang taong ito. At dalangin din po namin, Ama, ang nagbalik loob. Oh, muli, maranasan mo, kapatid, ang tagumpay, biyaya, pagpapala na nagmumula sa ating Amang nasa langit. We congratulate you in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. So, paano? Bye-bye. God loves you. Cheer up. The word works. Bye-bye. Maraming salamat. See you next. See you next. God bless. Mahal ka ng Diyos and we love you. Amen.